Hey guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung ano bang ginawa namin on our day 2 dito sa Bangkok. And today we are planning to go to Icon Siam and Jods Fair. So bago ang lahat, nag-withdraw muna kami ng pera, but I won't recommend na mag-withdraw kayo sa ibang bansa guys because napakataas ng transaction fee. Sobrang mahal ng Grab papuntang Icon Siam from our hotel. So we were planning na mag-bus na lang sana or train. Yun lang, nahirapan kami mag-commute, so pinush pa rin namin yung Grab. Sobrang layo ng binyahe namin from our hotel going here. Pero worth it naman kasi dito mo madidiscover yung different arts, culture at tradition ng mga tiga-Thailand. At kung makikita nyo, ito yung unang food na tinry namin dito sa Icon Siam, ang crispy pancakes. 15 baht lang siya isa, so kumuha kami ng dalawa. At ang sarap niya, balance na balance yung lasa ng crispy pancake tsaka yung tamis ng meringue, tapos yung medyo maalat na coconut. Di ko na masyadong ma-explain yung lasa, basta masarap siya. Dami yung iba't ibang klase ng pagkain dito sa Icon Siam. Yun lang, medyo mas mahal dahil nga nasa loob kami ng mall. Parang doble yung prices niya compared kapag pumunta ka sa mga streets o kaya sa mga night market. Kaya eto, nagharap na lang kami ng free taste at merong pa free taste na mangga dito. So tinikman namin and first time namin makakatikim ng mangga ng Thailand. Masarap siya para sa akin, hindi masyadong maasim. Sinunod naman namin tikman itong mga breaded chicken. Yung pinili ko yung mga walang buto para madaling kainin habang naglalakad. Para siyang chicken tonkatsu. Nung tinikman ko, wala namang something special. Yung binigay na sauce ni kuya parang jufran. Mayroon din nga pala sila ditong mga crispy pata tsaka mga bagnet. Pero di na namin tinikman since meron din naman yan sa Pilipinas. Nakikita rin nga pala kami dito ng crocodile na pwede palang kainin. Binibigyan talaga kami ng idea ng Thailand kung paano makakasurvive kapag zombie apocalypse na. At dahil nga di ako nakahanap ng mango fruit shake kagabi sa night market, dito ko sinubukan yung kanilang mango smoothie. This is worth 80 baht. So parang ito na yung pinakamura na mango smoothie na nakita ko dito sa Icon Siam. Kasi yung iba nag-range na from 100 to 150 or even 250 baht pa nga. Ang kagandahan din dito sa Icon Siam, halos lahat ng vendors magagaling mag-English. Siguro sanay sila na lagi may mga foreigners na bumibili sa kanila at isa na ako dun. Uy, foreigner ako dito. At nung tinikman ko na nga itong mango smoothie, medyo natabangan ako, parang nakulangan ako sa tamis. Pero pag matamis naman, ayoko. Hindi ko na alam kung anong gusto ko. Tumunod naman nung may nahanap na akong upuan dahil ang hirap maghanap ng upuan dito sa Icon Siam dahil ang daming tao, tinikman ko na tong mango sticky rice. First time ko rin natitikim ng mango sticky rice sa buong buhay ko. Wow. 80 baht yung price ng mango sticky rice nila dito. Yung rice kasi na ginamit nila ay may pandan. Yung sa ibang nakikita ko, wala naman. Na-appreciate ko din how well nakapack itong mango sticky rice para naman hindi natatapon yung coconut milk at saka yung iba pang mga toppings na ilalagay mo. Amoy na amoy mo nga dito yung pandan na kanin niya at ang sarap niya kasi bagay na bagay yung mangga sa kanin. Pati na rin yung coconut. So naisip ko, pwede palang iulam yung mangga kung matamis. Very unusual lang talaga yung lasa ng mangga nila dito compared sa Pilipinas kasi wala talagang asim. Kaya siguro bagay na bagay siya sa kanin. At ito na nga, sinubukan na rin namin ang Pad Thai number 2 namin dito sa Thailand. So this is worth 150 baht dahil pinalagay namin lahat, like everything. Kaya lang nung tinikman ko, parang di siya worth it kasi mas masarap pa rin yung nandun sa Lotus Bangkapi. Di masyadong fresh yung mga seafood nila dito. At dahil nga di masyadong fresh yung mga seafood na nandun sa Pad Thai, may isa dito na na-trigger na agad yung seafood allergy niya. Buti na lang may cetirizine tayo. Huwag kang mahihiyang magtanong. Pagkatapos namin ikutin yung food court ng Icon Siam, umakyat naman kami sa second floor para tignan kung ano nga bang mga meron dito. Yun lang, parang sinampal kami ng kahirapan. Dahil bilang mga tiga Baguio, nabubuhay kami sa ukay-ukay ng Block 4. Kaya naisipan na lang namin bumaba at lumabas. At sa labas nga ng Icon Siam, nandito rin pala yung Chao Phraya River kung saan pwede kang sumakay sa cruise at kumain. Pero nainitan kami kaya bumalik kami sa Icon Siam at kumain ng chicken barbecue. Tinikman ko nga tong chicken barbecue nila at lasa siyang tocino. Ito naman yung beef barbecue nila tapos lasa siyang tapa. Tapos ito naman yung sausage nila na mukhang longganisa at lasang longganisa. So all in all, sinangag at itlog na lang ang kulang at makakapag-almusal na tayo.
Ito nga palang Icon Siam ay isang indoor floating market, kaya talagang favorite destination siya ng mga turista dito sa Bangkok. Pagkatapos nga ng aurahan namin dito sa Icon Siam, tumungo naman kami sa George Fair at ito agad yung bumungad sa amin. At dahil nga mainit ang gabi ng Thailand, sinubukan ko rin tong coconut ice cream at masarap naman siya. Hindi siya masyadong matamis at lasang-lasa mo talaga yung coconut. Masasabi ko na itong George Fair ay isa sa mga best night markets dito sa Bangkok. Hundreds of stalls ang mga nandito at talaga namang ang daming i-offer. May food, may drinks at saka may mga souvenirs na pwede kang bumili. Napakalinis nga rin ng George Fair at saka ang luwag-luwag niya. Ang dami ring mga upuan na pwede kang umupo, pwede kang magtambay habang kumakain. Di rin ganun kamahal yung mga prices ng food, drinks at mga clothes nila dito. Kaya talagang mapapabili ka. Itong mangga, binili ko lang siya for 30 baht. Open nga pala itong George Fair from 4 p.m. in the afternoon until 12 midnight. Kaya talagang masusulit mo yung paglibot ng mga stalls dito. At na-curious nga kami kung anong lasa ng jellyfish na ito. Kaya bumili kami. This is just worth 60 baht for 2 sticks na siya. At yung tinikman namin, yung texture niya para siyang yung mushroom na nilalagay sa chop suey ng Good Days. Yung wood ear mushroom. Pero actually wala siyang lasa. Ang may lasa lang yung maanghang na sausawan ni Kuya. Sa sobrang anghang ng sausawan ng jellyfish ni Kuya, napahanap ako ng buko at balita ko masarap daw ang buko dito sa Thailand, kaya sinubukan ko na rin. May ibang mga stalls na ibibigay nila ng buong buo yung buko, pero si ate nag-effort talaga siya na i-transfer sa cup at tinanong niya pa ako. Ayan, bagay na bagay nga tong buko para maalis yung anghang ng jellyfish na nakain namin. Grabe, nakaka-overwhelm nga dito talaga sa George Fair, lalong-lalo na yung mga itsura ng kanilang mga seafood, ganun din ng mga fruits nila, parang ang fresh tsaka ang kukulay. Tapos ito nga, may nakita kami na talagang nakaka-overwhelm bilang mga Pilipino kasi pwede sa kanila to. Sinubukan nga rin namin dito yung spicy pork spine at talaga namang napaka-hype niya kasi ang dami talagang tao na kumakain dito. Pati na rin yung mga stalls niya, ang dami rin. At kung makikita nyo talagang puro sili yung sabaw niya. So tikman na natin. Actually masarap siya. Maanghang na maasim yung lasa niya at parang nakaka-relax lalo na kapag pagod na pagod ka. Nasarapan ako kasi sobrang lambot din ng meat niya, so pwede siyang kagatin at talagang masisimot mo bawat buto. At talaga makikakaila ng mga Pilipino kami na kumakain dito dahil nga yung sabaw namin may kanin. Which is bagay naman kasi maanghang siya. Pero tingnan nyo naman yung mga katabi naming table, buto lang pala talaga yung kinakain nila. Patapos namin tikman yung maanghang na sabaw, nag-crave naman kami ng inumin dahil sa sobrang anghang niya, gusto sana namin tikman yung Coke na mukhang Slurpee at lasang Slurpee. Yun lang, lagpas na ng 12 AM kaya naman sarado na si Kuya. At dito na nga nagtatapos ang aming day 2 dito sa Bangkok. See you on my next video. Bye!